Nililigtas ng Sierra Madre ang mga Ilocano at ang mga Tagalog laban sa mapag-usang bagyo. Naproprotektahan ba tayo? Para sa atin medyo hindi. Tinatawag na backbone of Luzon dahil ang haba nito na mahigit 500 kilometro ay tila backbone ng isang tao na dumadaan sa 10 probinsya sa Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Ito ay may maximum elevation na 1,915 meters na matatagpuan sa Mount Giwan sa Nueva Vizcaya. Ayon sa mga geologists, ang mountain ranges tulad ng Sierra Madre ay interconnected mountains na nabuo sa pamamagitan ng parehong geological processes gaya ng plate tectonic. Ang Sierra Madre particularly ay nabuo 20 million years ago dahil sa Pacific plate tectonic. Hindi lamang kahanga-hanga ang ganda ng Sierra Madre, kundi ito rin ang nagsisilbing tahanan ng mga endemic na puno, halaman at mga hayop. Mababasa natin sa Climate Change Commission website na 40% ng natitirang forest cover ng Pilipinas ay nasa Sierra Madre. This area is a home to a rich biodiversity. Nasa 3,500 recorded species ang matatagpuan dito, kabilang na ang mga critically endangered plants and animals gaya ng Philippine eagle, Philippine crocodile, Northern rufous hornbill, Nara tree at iba pa. Ang Sierra Madre ay hindi lamang kilala sa ganda at likas na yaman, kundi maging sa napakaraming kwento. Dahil sa landscape ng kabundukan, maraming mga paniniwala ang nabuo simula pa noong unang panahon. Sinasabi nila na gulugod ng Luzon ang Sierra Madre. Kumbaga parang siya yung proteksyon laban sa mapinsanang bagyo. Ngayon, may kwento rito na may isang ina na upang pagtanggol ang kanyang dalawang anak, si Iloco at si Tagalog, sa pananalasa ni Bugsong Hangin, nahiga siya upang maging harang laban doon sa papanirang hangin ni Bugsong Hangin. Ang kwento ng Sierra Madre bilang isang protective mother ay muling nabubuhay dahil sa paniniwalang ang kabundukan ay natural barrier against typhoons. Pero ito, kung tutuusin, ay parang metaphorical, ano? Ilocos, Tagalog, and Sierra Madre. Laban sa hangin. So, metaphorical siya. Talaga naman may mga lahing Ilocos, Ilocano. At sa baba niya, ang mga lahing Tagalog. Tapos yung bugsong hangin, yung mga bagyo. Totoo naman na sinililigtas ng Sierra, hanggang ngayon, inililigtas ng Sierra Madre ang mga Ilocano at ang mga Tagalog laban sa mapag-usang bagyo. Subalit ano nga ba ang paliwanag ng mga climate expert tungkol dito? Taon-taon ay madalas na dinadalaw ng mga bagyo ang Pilipinas at karaniwan dito ay dumaraan ng Sierra Madre. Sa paliwanag ni Dr. Jerry Bagtasa, isang atmospheric physicist ng UP College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology, dahil ito sa lokasyon ng Pilipinas at ng kabundukan ng Sierra Madre. May mga ingredients para mabuhay yung bagyo. So una-una dapat mainit yung karagatan. Dapat moist yung environment, maraming water vapor, which is ganun din dito kasi nasa tropics tayo, so near the equator. Yung isa rito ay yung dapat meron ng initial na low disturbance, parang LPA. Dito sa east ng Pilipinas, may tinatawag na monsoon trough. So nandiyan yung monsoon trough eh. And kadalasan ng LPA dyan lumalabas. So yung LPA, from LPA, tsaka siya mabubuo papuntang malakas na bagyo. Diba? So
Kung meron ng mga ingredients na yun, pero wala nung initial na LPA, walang mabubuong bagyo. Pero dahil yung monsoon trough na dito, so nagkakataon, dyan nabubuo yung mga bagyo natin. Once na nabuo na yung bagyo, so papangalanan siya, dahan-dahan siyang lumalakas. Ang gusto niyang movement ay papuntang west dahil sa ikot ng mundo. Habang napupunta siya ng west, gusto rin niya pumunta ng north. Pero yun yung yung trajectory niya laging papuntang northwest. Dahil sa sari-saring paniniwala at madalas na trajectory ng bagyo, marami ang naniniwala na Sierra Madre is there as a natural shield against typhoon. Pero, ito rin ba ang sinasabi ng siyensya? Sierra Madre is not high enough para magkaroon ng significant na effect sa most ang bagyo na dumadaan. Kasi ang bagyo kumukuha siya ng energy from evaporation of water sa ocean. So habang nasa ibabaw siya ng dagat, nakakakuha siya ng enerhiya, lalo na kung mainit yung karagatan. Pero once na tumungtong yan ng lupa, kahit na flat yung lupa, once na tumungtong yan, wala na siyang makuhang energy dahil sa lupa na yun, hindi na siya dagat na nag-evaporate. So eventually hihina na yan. Taong 2023, nagsagawa ng pag-aaral si Dr. Jerry at isa niyang kasamahan sa UPIESM na suportado ng DOST Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Ito ay na-publish sa Philippine Science of Journal. Tinukoy sa pag-aaral kung meron nga bang mitigating effect ang bundok ng Sierra Madre. So, ito yung kabundukan ng Luzon. Ito si Cordillera Mountain Range. Ito naman si Sierra Madre Mountain Range. So, si Sierra Madre Mountain Range, galing siya sa Northern Cagayan hanggang sa Quezon. So, more than 500 kilometers yung haba niya. So, yung ginawa doon sa study is, yung tulad ng nabanggit ko, tinanggal natin si Sierra Madre Mountain Range. So, ito siya. And then, actually, may another part pa yung study. Tinanggal naman natin si Cordillera Mountain Range. And then, pinadaan yung mga same na bagyo. So, mapapansin niyo yung mas mapula, ibig sabihin mas mataas yung height. So, si Cordillera, mataas siya. So, yung mga part ng Benguet, yan, mga matataas yan, kaya malamig na lugar eh. Pero si Sierra Madre, still high, mga 1.5 kilometers in some parts, but not as high as the Cordillera Mountain Range. No? Pag dinignan natin overall, yung nabanggit ko kanina na parang 45 na bagyo na pinadaan dun dito sa Luzon, pag tinignan natin lahat, so balikan ko lang, ito yung lahat ng bagyong yon. So nandito yung mga pangalan nila, kailan sila nangyari. So kung tinignan natin ng lahat ng to, tapos tignan natin na pare-pareho ba silang, syempre may mga iba dyan na mas humina, may mga iba dyan di gaano. So pag kinuha natin yung average, actually walang gaanong paghina. So itong guhit-guhit na to, sir, yan yung mga bagyong pinadaan nyo using the computers? Yes. So dito dumaan yung mga bagyo niya. Sa tanong na naproprotektahan nga ba tayo ng Sierra Madre Mountain Ranges laban sa mga malakas na bagyo? Kasi kung ang tanong natin kung nakakapagpahina ba, nakakapagpahina naman ng bahagya. In fact, ang lupa, kahit walang bundok, basta lupa lang, pwedeng magpahina na ng bagyo once yung bagyo tumungtong sa lupa. Naproprotektahan ba tayo? Para sa akin, medyo hindi. Yung hazard kasi ng bagyo, dalawa. So may hazard sa hangin, may hazard din sa ulan. And I would argue na mas malaki yung damages na nakukuha natin sa ulan kaysa sa hangin. Si Sierra Madre, may mga certain parts na papahina niya yung hangin, particularly for Cagayan Valley. On the other hand, pwede naman niya mapataas yung ulan ng 50%. So, kung naproprotektahan tayo, I would say no. Mas napapalala pa nga daw nito ang panganib na dala ng pag-ulan dahil sa interaction ng bagyo sa kabundukan, ang tinatawag na orographic effect. Yung bundok kasi, nagaano siya, parang ina-extract niya yung tubig ng ulap
So, mas lumalakas yung ulan. Ganito rin si Sierra Madre. So, yung hangin nga hindi niya gaanong napapahina. May konting baghina pero hindi so much. Pero yung ulan naman, napapataas yun ng di-hamak na mas mataas kumpara sa kung wala sana yung mga bundok dyan. Sa naturang pag-aaral, ipinaliwanag ni Dr. Jerry ang dahilan kung bakit hindi protective barrier ang Sierra Madre Mountain Ranges laban sa mga hazards na dala ng bagyo gaya ng pagbaha at pag-ulan. Sierra Madre is not high enough para magkaroon ng significant na effect sa mga bagyong, sa most ng bagyo na dumadaan. Of course, not to say na wala siyang effect at all. May effect siya. So, sabi ko nga, kahit na lupa, kahit walang bundok, magkakaroon ng epekto sa bagyo yan. Pero kung kukumpara natin siya halimbawa sa Central Mountain Ranges ng Taiwan na umaabot ng 4 kilometers. So, yung mga bagyo na dumadaan sa Taiwan, napapahina pag tumama mismo yung mata ng bagyo doon sa matataas na parte ng bundok, no? Lumalabas na mas may mitigating effect pa umano ang Cordillera Mountain Ranges kung ikukumpara sa Sierra Madre. For example, si Pepito dito siya dumaan eh. Dito dumaan si Pepito. So actually, si Pepito dumaan siya kay Sierra Madre, kay Caraballo, at kay Cordillera. So kung bumaba ng konti, tulad ni Ulysses, si Ulysses dito dumaan or si Ondoy dito dumaan, then ang nangyari naging maulan, di ba? Maulan dito sa Central Luzon and Metro Manila area. Despite sa dumaan sa Sierra Madre, actually hindi naman sila ganong humina talaga. Pero dahil sa Sierra Madre, dumami yung ulan na bumagsak sa Central Luzon at saka NCR. So dito naman sa north, pag tumatama naman ng Cagayan, so marami rin bagyo na tumama na ng Cagayan, no? Bahagyang mas napapahina ni Sierra Madre dahil sa combination ni Sierra Madre and Cordillera. Pag dito dumaan yung bagyo, hindi lang kasi si bagyo hindi naman tuldok ang bagyo, di ba? Ang bagyo malaki. So habang lumalapit pa lang yung bagyo, actually, halimbawa nandito yung sentro ng bagyo. Ganito yung circulation niya. Yung circulation niya, sakop na si Cordillera. So nag-i-interact siya with Cordillera. And in fact, yung nakita rin namin dito is mas malakas yung pagpapahina ni Cordillera kaysa kay Sierra Madre. Dahil nga sa mas mataas siya and mas rugged. Pero hindi siya intuitive, hindi siya agad-agad na papasok sa isip kasi nasa kabilang side siya, di ba? Yung bagyo dito nanggagaling eh. So it would make sense na dapat yung dito yung magiging barrier, no? Pero ang nangyari is that actually yung kabila. Sa kabila ng mga limitasyon ng kabundukan ng Sierra Madre sa pagbibigay ng proteksyon sa malalakas na bagyo, marami naman ang dahilan kung bakit dapat na ito ay ating alagaan at ingatan. Whether pinoprotektahan tayo o hindi sa bagyo, I think hindi nagmamatter, dapat yun eh. Yung ecological services na binibigay sa atin ni Sierra Madre ay kumbaga yung likas yaman ay sobrang rich in many things. Biodiversity, yung mga flora and fauna niya, kakaiba from anywhere in the world. Yung isa to sa natitirang makapal na forest cover sa Pilipinas. Bukod dito, nagpaalaala rin si Dr. Bagtasa ng kahalagahan ng paghahanda kapag may paparating na kalamidad. Yun din nga yung pangamba namin na sa kakaisip na nandyan naman si Sierra Madre, maging complacent sa yung disaster mitigation and preparedness, di ba? Na parang hindi na natin siguro kailangan gaano maghanda kasi pinoprotektahan naman tayo, which is I think wrong notion kasi kahit na nagpapahina siya, pero gano'n na karaming devastating na malalakas na bagyo na dumaan ng Cagayan Valley, di ba? Ng Tubig-Dalaw. Marami. So, kahit na napapahina niya, dangerous pa rin yung mga bagyong dumadaan doon. And that's the reason bakit, di ba, yung mga LGUs natin, may mga DRRM officers that try to understand and then
i-ano talaga nila dun sa ground, sa grassroots level, na ipaintindi, ikwento sa mga tao kung ano yung mga pwede mangyari tuwing may darating na bagyo para maiwasan natin yung mga sakuna. So I think dun dapat yung focus